Okay, good day everyone. I'm Raymond Andaya from BSIT Block BSIT 3 Block C. And tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng login and registration form using bb.net and para mag-connect rin sa SAMP. Let's go. First, punta muna tayo sa SAMP. Open lang natin. Ayan, open lang natin. Once na nag-open muna to, punta muna tayo sa Visual Studio. Open lang natin. Yan, piliin nyo lang yung Windows Form app na bb.net. And then, lagay natin. Login and register. Mag-add tayo ng button. Mag-ulit tayo ng Ayan. Tapos, lagyan din natin ng label. Yung pangalan ng ating user. Password. Palitan lang natin ng name para hindi tayo malito. Lagay natin user or username. Password. Lagay din natin dito, pangalaran din natin ng user. Login. Tapos mag-add din tayo ng text box para may lagay natin yung mga user natin at password. Yan. Ayan. Mag-add ulit tayo ng pang label para sa pag-create natin ng account. Create account. Ayan. Ayusin lang natin. Ayan. Kung gusto nyo lagyan ng kulay, pwede rin naman. Lagyan natin ng kulay yung background color para magmukha siyang button. Ayan, active button. At ito, lagyan din natin ng kulay. Yung create account para mukha siyang 8. Ayan. Ito, for color. Lagyan natin kulay blue. Ayan, makikita nyo, may nagawa na tayong registry, ay login form. Lagyan natin. Login.
bagong form which para sa mga mag-re-register or mag-create ng account. Ito, add form. Add lang natin. Ayan, copy lang ulit natin ito. Copy natin yung size niya para ano na lang natin sa size. Copy lang natin to. Tayo sa design. Ulit tayo sa size. Paste nyo lang. Yan. Tapos copy natin to. Lagyan natin sa form 2. Ayan. Adjust lang natin. Ayan. Ayan, magkaparehas na sila. Lagyan din natin dito. Ito, pindutin natin to. Lagyan natin account sa balik siya mamaya sa login. May hub an account. May sobrang. I-adjust natin. Tapos ito, palitan natin ng create. Register. Pwede rin namang register. Yan. Mapapansin nyo, meron na tayong register form. Palitan natin. Register. Yan. Gagawa ulit tayo ng panibagong form para sa home natin. Main home. Ayan. Dito i-welcome natin yung user. Lagay natin legal. Ayan. Lagay natin welcome user. Palitan natin ito ng font. So, font. Napin natin modern. Ayan. Lagay natin sa pinakamalaki. Ayan. Welcome. Ayan. Meron na tayong form para i-welcome ang user kung maglalagin siya. Ayan. So, tingnan natin yung sump kung na-open na. Ayan. Mapapansin nyo, meron na tayong sump. Ngayon, gagawa tayo ng database natin. Tayo dito. Ngayon natin login. Meron na. Okay, delete lang. Ayan. Nakapag-create na ako kanina which yung login. Wala pa itong laman. Table natin, users, tas attributes niya. ID, user, pass. Yung ID, yun yung magiging ano natin. Increment para punta na tayo sa bb.net. Tapos hanapin natin yung tools.
Punta tayo sa Managit package manager. Manager to get package for solution. Pindutin lang natin. At punta tayo sa browse. Search natin MySQL data. Ayan lang natin mag-appear yung MySQL data. Ayan. Itong pinakauna ito. Ito yung i-download natin para may connect natin to sa database. Ayan. Check lang natin. Install natin. Then let natin mag-appear yung apply. I-apply lang natin. Accept. Ayan. I-install na natin. Apply. Accept. Hintayin lang natin. Ayan. Once na na-install nyo na, X na natin to. At punta na tayo sa project. At mag-add tayo ng add class para sa database natin. Ayan. Natin. Import. Ayan. Ito ang database natin. Login. Lagay natin. Public new connection. New SQL connection. Public connection. Hindi natin maano to. Open connection para makapasok tayo sa mismong database. Ito. Natin. Public hub. Close connection. Ito din yung mag-close sa database natin. Nag-edit tayo. Lagay natin public. Execute query. Ito yung mag-ano lang sa database natin. Naman. Yan. Method para i-execute niya yung insert, create, delete. So, meron na tayong connection sa ating database. Natin. Run muna natin kung magkaroon ba itong ating ginawa. Yan, nag-run naman siya. Wala pang function sa ating login. Kaya gawan natin ng function yung login natin. Double click natin, tapos mapupunta tayo sa button to click. Yan. Gawin natin. Dim user as string and dim pass as string sa may text1 at text. Ito para sa ating text1 and text2. Para may lagay natin yung ilagin natin na account. Paste natin to. Ito is pag if string is null or white space, user or string is null or white space. Ito naman, pag wala kayong nilagay, tapos pinindot nyo yung login button, may mag-appear na message box. Ito yung ilalagay nyo. Please enter both a password. Ayan. Try natin. Ayan. Meron na tayong please enter both. Ayan. Run natin. Ayan. Papansin nyo, hindi na
Hindi na natin nakikita yung password ng user. Lagay natin dito DimDB as a new class 1. Itong new class 1, ito yon para mag-connect tayo sa database. At may lagay natin yung lalagay natin mamaya sa user. Ayan. Nilagay natin dim query I string, select from user, where user, and ito yung pangalan para hindi natin makalimutan. Tingnan natin yung ayan, users. Lagay natin dito user. Ayan. Ayan. Ito naman, DB connection. Ayan. Is open. I-open nyo yung database natin sa SQL, sa PHP. At ito naman, CMDS yung is para mahaba to prepare command with parameters and command prevent SQL injection. At ito, reader to if the user exists, kung nag-exist ba siya. Kung meron dun sa database natin, ito yung magpapakita, login successful. At ito naman, ito, kung wala naman, ito, invalid user, else. Ayan, may error pa. Kasi mamaya ipapakita natin dun sa wala tayong try. Ayan, wala tayong error. So, enter natin. Try natin. User. Ayan, wala pa tayong mag-create. So, punta na tayo dun sa create an account. Click lang natin yung create an account. Yan. If pinindot natin yung create an account, me hide, which mean i-hide niya yung isang form para mapunta tayo sa form 2. Ito mag-show yun. Try natin. Yan. Ayan, napunta na tayo sa register. Dito na tayo maglalagay ng register. Okay. Punta na tayo sa form 2. Ayan. I-hide din natin ito. Ayan. Password. Ay, hindi natin i-hide. Ito, pindutin natin tong register. Ayan. Lagay natin dito. Import MySQL. Copy na lang natin. Form 2. Ayan. ODM.
which is yung pag-English siya ng class 1. Ayan. Makikita natin, dim string is insert. Pag nag-insert siya, ito naman, pag meron na tayong nilagay ulit na user, tas ni-register natin, pag may message siya, user already exists. Ayan. Tapos ito, lagay natin user. User. And to user. Ito naman, dim query assisting is yung mag-insert tayo ng or mag-create tayo ng account. Tapos ito yung command. Yung message, new user create successfully. If wala naman, error. Nag-error siya. Yan, try natin. Ulitin natin. Ayan. Ito tayo sa user. 411. Ayan, successfully na. Ito tayo sa kung nilagay natin yung yan, meron na tayong user, tapos yung password natin 111, lagay natin user 111. Ayan, nag-login tayo at napunta na tayo sa form 3. Ayan lang guys, sana may natutunan kayo sa paggawa ng forms at ano din. Kung may question kayo about dito, i-message nyo lang ako at i-identify natin. Wala pang function yung clear natin. Lagay din natin yung function ng clear. Okay, punta tayo sa design, form and design. Double click natin yung clear. Ito, lagay natin box. Text. Yan. Copy lang natin ulit. Lagay natin sa baba. Ito sa naman. Approve lang natin. Ayan, nalagay tayo. Ayan, nawawala na siya. Copy din natin to. Lagay natin sa form 2 which yung clear din sa register. Click natin to. Yan, makikita nyo text box and pag BB null, i-erase niya yung nasa loob ng text box.
Pag nagkamali kayo. Save natin. Yan, run natin. Create ulit tayo. Admin. Register. Try natin, admin. Kung imamali din natin yung password, ayun, pakita siya. Login failed, invalid username or password. Ayan natin yung tamang password. Yan. Welcome na natin yung user. Sana may natutunan kayo dito sa ating video na to. At salamat ulit. Have a good night.